Sa mundong puno ng ngiti, likod mo naman ang pinagtatawanan. Sa mga salitang punong-puno ng kabaitan pero may patalim na nakatago. At sa mga kaibigan mong akala mo'y kakampi, sila pala ang magbabaon sa'yo ng buhay. Hindi ito pagiging nega, ito ang realidad ng kapangyarihan. At kung bulag ka sa laro ng impluensya, yuyuko ka habang ang iba'y umaakyat gamit ang likod mo. Ang The 48 Laws of Power ni Robert Greene, hindi ito aklat para sa mahihina ang loob. Hindi rin ito para sa mga taong gusto lang ng payapang buhay. Ito ay para sa mga gustong maintindihan ang madilim na galaw ng mundo para hindi na sila malinlang. Sa videong ito ilalantad ko ang 4 sa pinakamadidilim na batas sa librong ito. Mga utos na kapag naiintindihan mo, hindi lang magbabago ang pagtingin mo sa kapangyarihan, kundi pati ang pananaw mo sa buong buhay mo. Kaya kung pagod ka ng maging ginagamit, niloloko o ginagawang stepping stone ng iba, panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil ang impormasyong ito ay hindi para sa lahat. Pero kung isa kang tunay na estratehista, welcome sa madilim na realidad ng kapangyarihan. 4 na madilim na batas. Mula sa librong The 48 Laws of Power na magpapabago ng paningin mo sa buhay. Law number 1, huwag mong kailanman sunggaban ang spotlight ng mas makapangyarihan. Sa mundong puno ng ego, inggit at kompetisyon, isang maling hakbang lang pwede kang mabura. Ang unang madilim na batas, huwag mong kailanman daigin ang iyong amo. Never outshine the master. Maraming tao ang nadidisgrasya hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa sobra nilang pagpapakita nito. Sa bawat tagumpay mong ipinagyayabang, may isang mas makapangyarihan ang nakakaramdam ng banta. At sa oras na maramdaman niyang nalalampasan mo na siya, hindi siya mag-aalangan na tapusin ka. Halimbawa, isang empleyado na mas mahusay kaysa sa kanyang boss, pinuri ng mga kliyente, kinaibigan ng mga coworker pero tinanggal sa trabaho. Bakit? Dahil hindi siya marunong magtimpla ng kanyang liwanag. Sa halip na gumalaw sa anino, sinunggaban niya ang spotlight. Mali yun. Minsan kailangan mong magpanggap na mas mahina kaysa sa totoo mong galing. Magpakumbaba sa harap ng kapangyarihan. Pero magplano sa likod nito. Law number 2, itago ang iyong tunay na motibo. Conceal your intentions. Ang pangalawang batas ay isang sandata ng mga hari at mandaraya. Gawin mong misteryoso ang iyong layunin. Kapag nalaman ng tao ang tunay mong plano, sisirain nila ito bago ka pa man umabante. Pero kung ang kilos mo ay puno ng kalituhan at taktika, hindi nila alam kung saan ka titira. At kapag dumating ang oras na yon, hindi na sila makakaiwas. Halimbawa, si Napoleon Bonaparte, isa sa pinakadakilang military strategist, palaging may kasamang smoke and mirrors sa kanyang galaw. Hindi mo alam kung lalaban ba siya o aatras. Pero sa huli, pag umatake siya, wasak ang kalaban. Hindi lahat ng plano ay kailangang i-announce. Ang tunay na makapangyarihan ay tahimik, taktikal, parang ahas sa damuhan, hindi mo naririnig pero bigla ka na lang natuklaw. O number 3, gamitin ang emosyon ng tao. Huwag ka dapat kontrolado nito. Discover each man's thumbscrew. Ang emosyon ay parang lason. Kapag ikaw ang may kontrol dito, pwede mong lasunin ng iba. Pero kapag ikaw ang nalason, tapos ka na. Batas ito ng mga hari ng digmaan. Gamitin mo ang damdamin ng tao para mapaikot sila pero wag mong hayaan na ang damdamin mo ang magdikta sa desisyon mo. Halimbawa, sa negosyo, may mga taong gustong gumanti agad pag niloko sila. Pero ang tunay na strategist hinihintay ang perfect timing. Tahimik lang, gumaganti ng mas malala, mas marahas pero walang damdamin. Purong diskarte lang. Ang simpatiya, galit, awa at takot ay mga armas. Pero sa maling kamay, sila rin ang dahilan ng pagkatalo. Dapat ikaw ang gumagamit sa emosyon. Hindi ikaw ang ginagamit nito. Law number 4, durugin ang kalaban mo sa isang matinding hagupit. Crush your enemy totally. Ito ang pinaka-brutal sa lahat. Kung kailangan mong umatake, huwag paunti-unti. Durugin mo siya ng buo. Wala kang iwan ng bakas. Kapag pinabayaan mong huminga ang isang kalaban, babalik yan. Mas galit, mas matapang, mas handa. Halimbawa, sa politika, kapag may naninira sa'yo at hindi mo ito pinutol agad, kakalat ang bulok. Pero kung sa simula pa lang dinurog mo na, wala na siyang panahon para magtayo ng kampo. Mercy is dangerous. Ang awa ay delikado kapag ang kaharap mo ay may potensyal na gumanti. Kung kailangang gumalaw, gawin mo ng buo para tapos na agad. Ito ang 4 na madidilim na batas na hindi itinuturo sa eskwelahan. Pero sa likod ng bawat matagumpay na negosyante, politiko, at makapangyarihang tao ginagamit ito araw-araw. Hindi ito para sa mahihina ang loob. Hindi ito para sa mga mabait lang. Ito ay para sa mga gustong magtagumpay sa larong malupit, sa larong hindi patas, sa mundong walang awa. Pero sa sandaling yakapin mo ang laro ng kapangyarihan, sa oras na piliin mong magising,
at hindi na magpaalipin sa kabaitan na walang laman. Doon mo lang makikita kung gaano kalalim ang mga patakaran ng buhay. Hindi para sa lahat ang kaalaman, pero kung isa ka sa kakaunti na hindi takot sa dilim, isang araw, lahat ng ginagawa mo ngayon, ang pananahimik mo, ang pagmamasid mo, ang pagtitimpi mo, yan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang hindi nila maintindihan. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo lang pakinggan. Isabuhay mo, kasi sa huli, hindi ang mababait ang nananalo, kundi ang mga marunong, ang mga may disiplina, at ang mga hindi sumusuko sa giyera ng isipan. Lagi mong tandaan, hindi lahat ng mabuti ay totoo, at hindi lahat ng tahimik ay mahina. At kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga paparating pang mga video. Hanggang sa muli, salamat.